Nasa bahay na ni Beatrice ang karamihan ng pamilya niya at pinaglalamayan ng kanyang ina. Uminto ang isang sasakyan at bumaba ang isang lalaking mukhang mayaman. Nasa above 40s ito at medyo matangkad. Binuksan nito ng pinto si Melissa, ang ina ni Nathaniel. Kasunod na bumaba ang magkapatid na sina Brian at Vicky, stepsister and brother ni Nathaniel. "Condolence, iha." Niyakap ni Melissa si Beatrice. "Thank you po, tita. At nakabisita rin kayo, Brian, Vicky. Tuloy kayo." Aya ni Beatrice. Iha, ito nga pala si James Walton, old friend ko." Pagpapakilala ni Melissa sa lalaking kasama niya. Simula nang pumanaw si Marlon sa atake sa puso nung nakalipas na 2 taon, naging malungkutin ulit sa buhay si Melissa. Palagay niya ay minamalas siya sa pag-ibig dahil hindi nagtatagal sa kanya ang mga lalaking nagiging karelasyon niya. Subalit simula nang magkitang muli sila ni James, biglang sumigla si Melissa. Tingin niya ay napupuno ni James ang puwang ng puso niyang matagal ng uhaw sa pagmamahal ng isang lalaki. "Hi po," nakangiting bati ni Beatrice. "Hello, I'm James." Nakipagkamay si Beatrice sa lalaki. "Friend daw. Ibig mo lang sabihin, mami, boyfriend." Biro ni Vicky. Siniko ito ni Brian. Pumasok ang pamilya ni Nathaniel sa bahay ni Beatrice at nag-usap sila. May ilang kapulisan na rin ang present sa lugar. "Bea, pagpasensyahan mo na sana tong mungkahi ko, ha. Gusto ko sanang sa bahay ka muna tumira. Nakikita ko kasing napakadelikado pa ng sitwasyon nyo ngayon at mas lalo akong nagwo-worry sa inyo ni Nicole." Wika ni Melissa. "Nako, okay lang po ako, tita. Naisip ko rin po yan. Pero mas mabuting dito na lang muna kami. Baka madamay pa kayo sa gulo ko." Tanggi ni Beatrice. Nauunawaan naman ito ni Melissa. "Si Nathaniel, may balita ka na ba sa kanya, iha?" Tanong pa ni Melissa. "Wala pa po eh. Pero kumpiyansa po akong ligtasin, Nathaniel." Sagot naman ni Beatrice. "Sana dumating ang panahong tumigil na ang ganitong gulo." Panalangin ni Melissa. "Sana nga po makauwi na si Nathaniel sa inyo." Nagring ang cellphone ni Beatrice. Unknown number ito pero may kutob si Beatrice kung sino ito. Lumayo muna si Beatrice kina Melissa at sa tahimik na lugar niya sinagot ang tawag. "Hello?" Sagot ni Beatrice. Nagustuhan mo ba ang regalo ko sa'yo? Pasensya ka na, Bea. Malamig na siya nung ma-deliver sa'yo." Boses ng lalaki. "Demonyo ka, Asyong! Huwag kang mag-alala. Hahanapin kita at papatayin kitang hayop ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa nanay ko." Galit na sagot ni Beatrice. Bilisan mo, Bea. Nababagot na ako dito. Baka maunahan kita ulit." Pinatay na ni Beatrice ang tawag nang hindi makagulo si Asyong. Kinutuban si Beatrice kaya lumabas muna siya at kinausap si Melissa. "Tita, mas mabuti pang umuwi muna kayo. Hindi ko gusto ang kutob ko." Pakiusap ni Beatrice. Sige iha. Mag-ingat kayo rito, ha. Naku, kaawaan ka ng Diyos." Wika pa ni Melissa. "Sige po, tita. Kayo din po." Nagmamadaling pinauwi ni Beatrice ang ina ni Nathaniel na si Melissa. Wala na siyang oras para magpaliwanag. Maging ang mga kamag-anak niya rin ay pinauwi niya na. Nagtawag din siya ng dagdag na pulis sa paligid. Tahimik si Melissa habang nagbibiyahe ito at katabi si James na nagmamaneho. Nang marating nila ang bahay ay kaagad bumaba si Melissa. "Kailan ulit tayo magkikita, Melissa?" Tanong ni James. "Kukontakin na lang kita, James." Sagot ni Melissa. "Okay, good night." Umalis kaagad ang kotse ni James. "O anak, umakyat na kayo sa mga kwarto nyo at matulog na, ha?" Wika niya kay Vicky. "Sige po, mami, magpapahinga na po ako."
Pinasa naman ni Melissa ang susi kay Brian at pumasok na sila sa bahay. Samantala, sinimulan ng team ni Beatrice ang covert operation nila. Hintayin niyo ang signal bago kayo pumasok. Tandaan niyo, ang route formation ninyo para hindi makatakas sa mga kalaban. Wika ni Beatrice habang nagbi-briefing. Naghanda na ang kanyang tropa sa operasyon nila para tugisin si Asyong Valderrama alias Bulol kasama ang mga boss nito. Dahil ginamit ni Asyong ang kanyang koneksyon para makalaya siya, napilitan si Beatrice na lumabag sa batas para lamang matapos na ang kasamaan ng ex niya. Hindi lang buhay ng pamilya niya ang nanganganib, kundi ang iba pang mga tao. Isang squad ng mga parakang nagboluntaryo ang sumama sa lihim na lakad ni Beatrice at Kelly. Gamit ang isang asset niyang alias Pido, nagpanggap na entertainment girls ang dalawa. Nireto ni Pido ang dalawang magagandang parak sa bossing ni Asyong na si Congressman Rodrigo Bustamante. May private party ang mansyon ng kongresista kaya nang makapasok sina Beatrice ay nakita nila kaagad ang ilang mga bisita. Mga babaeng bayaran at mga nagiinumang tauhan ng politiko. Nakasuot ng pencil cut miniskirt si Kelly at cropped shirt na may dobling leather jacket. Panguya-nguya lang ito ng bubble gum na pinapalobo niya. Si Beatrice naman ay naka-fit na shirt at maong shorts na ubod ng ikli. Parehong naka-makeup ang dalawa at sa unang tingin ay mukha ng porn stars ang forma nila. Nakahalo kaagad ang dalawa ng iwan ni Pido. Nakita nila sa may dining area si Congressman Bustamante at ang dalawang mataas na opisyal na sina General Banal at Colonel Revilla na pawang nagpalaya kay Asyong. Pinalo ng isang lalaki ang matambok na puwet ni Beatrice. Napatingin si Beatrice sa bastos na lalaki. Nakakagat labi pa. Sarap naman ang forma mo, babe. Wika pa ng manyak. Sapul sa pisngi ang lalaki ng sapakin ni Beatrice. Nabuwal ito sa sahig. Utang ina, gusto mo ng sakit ng katawan ha? Tumayo ito para undayan ng suntok si Beatrice pero pinigilan nito ng kanyang mga kasama. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Congressman Bustamante nang mapansin nito ang nangyayari. Wala po boss, sagot ng mga tauhan. Okay ka lang ba, miss? Tanong naman ni Congressman Bustamante kay Beatrice. Okay lang po, sagot ni Beatrice. Anong pangalan mo? Ako nga pala si Congressman Bustamante. Pakilala ng politiko. Bea po, tugon naman ni Beatrice. Nakipagkamay siya sa congressman. Titig na titig sa kanya ang matanda at nakangiti. Well, ako ang host dito, Bea, at ayokong mapahiya ang mga bisita ko. Why don't you join us in our table there? Nagkatinginan sina Beatrice at Kelly. Tumango ang dalawa at sumunod sa kongresista. Ipapakilala ko nga pala sa inyo mga bagong kaibigan ko. Sina Bea at ano nga pangalan mo, iha? Sabay turo kay Kelly. Jelly po, sagot agad ni Kelly. Jelly. Sabay napakamot sa ulo. Hello girls. Nakangiti si General Banal. Tumabi sina Beatrice at Kelly kina Congressman Bustamante at General Banal. Nagpatuloy ang inuman ng mga boss. Inalok nila ng alak ang dalawa at hindi naman tumanggi ang mga to. Habang nakikipagsalamuha ang dalawa sa tatlong malalaking tao, ay naka-standby naman ang team nila sa labas ng mansyon at naghihintay ng signal. Lampas hating gabi na nang magsimula ang mga entertainers ng party. May isang maliit na entablado sa gitna ng sala at dito nagsimulang sumayaw ang dalawang prosti. Palakpakan at kantsawan ng mga nanonood habang sina Beatrice at Kelly naman ay patuloy sa undercover nila. Hubot-hubad ang dalawang babaeng prosti na siyang ikine-enjoy ng mga kalalakihan. Gumigiling at umiikot ang bewang ng dalawa sa mabagal na musika. More baby, more!
Sigaw ni General Banal. May inilabas na malaking dildo ang isa sa mga babae at pinatayo niya ito sa sahig at inupuan niya ito. Napanganga naman ang mga lalaking manyak sa napapanood. Napailing na lang sina Kelly at Beatrice. Nagsisigawan ng mga kalalakihan. Nag-enjoy ka ba, Bea? Sabay patong ng kamay ng lasing na congressman kay Beatrice. Napatingin si Bea kay Kelly at tumangulang ang partner niya. Peking ngumiti si Beatrice at tinayaan niya lang ang kongresista sa paghimas ng hita niya. Alam niyang nag-iinit na ang matandang to. Napansin naman ni Kelly si Asyong napapalapit sa lamesa ng boss nila at pasimpleng suminyas ito kay Beatrice. Nakita naman ito agad ni Beatrice at siguradong makikilala siya ni Asyong kapag nagkaharap sila. Alisto ang babae. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Kapag magkaalaman at hindi pa sila nakakabigay ng hudyat, ay posibleng malalagay sila sa kapahamakan. Dumikit si Beatrice sa matanda at bumulong. Sir, nahuhorny po ako. Bulong ni Beatrice. Bago pa makapagsalita si Congressman Bustamante, ay tinapat na ng babae ang labi niya at hinalikan sa leeg ang matanda. Bahagyang marahas ang paghalik ni Bea kaya naghatid ito ng kiliti kay Congressman Bustamante at walang kagatol-gatol na hinalikan din sa leeg ang babaeng pulis. Oh, ang bango mo talaga. Ungol ng matandang pinapapak ang makinis na leeg ni Beatrice. Napaakyat ang kilay ni Kelly sa pangyayari. Dito naman niya naramdamang dumukot ang mapangahas na kamay ni General Banal sa skirt niya at kinapa ang underwear niya. Ay sir! Ginulat niyo naman ako! Sambit ni Kelly nang himasin siya ng matandang general. Hindi ka ba nagugutom? Sabay labas ng dila ng matanda. Napalunok si Kelly. Wala na itong magagawa at napasubo na to. Hindi na pumalag nang ilapit ng general ang ulo niya at hinalikan to. Malikot humalik ang general. Sa bawat halik ay kinakagat nito ang upper at lower lips ni Kelly. Aminadong mapili si Kelly sa lalaking titikim sa kanya kaya labag sa kanya ang bigyan ng lips to lips ang matandang general. Hindi niya rin napigilan si Colonel Revilla nang kapain ang hita niya. 2 opisyal na ang siya ngayong naglilikot sa katawan ng dalagang undercover na si Kelly. Dumating naman si Asyong para harapin si Congressman Bustamante. Subalit na ilang ito nang makitang may babaeng sumiserbesa sa kanya. Boss, dumating na si Mr. Black. Dala na rin ang bayad. Mahinang sabi ni Asyong. Magaling, Bulol. Sige, pupuntahin mo na sila sa penthouse. Susunod ako doon. Medyo busy pa ako dito eh. Sagot ni Congressman Bustamante. Okay boss. Napatitig si Asyong sa katawan ni Beatrice pero hindi niya na ito nakilala at umalis na rin. Nag-ayos naman si Congressman Bustamante at tumayo. Bueno, paiwan ko muna kayo mga pare ha. May business deal lang ako. Bea, halika, samahan mo ko at ipapakilala kita sa isa sa mga biggest business partners ko. Hindi sinasadyang nagkahiwalay sina Bea at Kelly. Walang magawa ang dalawa. Iniwan ni Beatrice ang partner na nilalapanan ni General Banal. Mabuti pang sa kwarto na lang natin tutuloy, Jelly. Bulong ng general. Kayo pong bahala. Sagot naman ni Kelly. Mukhang type ka nito, sir. Wika naman ni Colonel Revilla habang hinihimas pa rin ang hita ni Kelly. Dinala ng 2 si Kelly sa second floor. Sa isang malaking silid na may king-sized bed pinahiga ni General Banal si Kelly at sinara naman ni Colonel Revilla ang pinto. Samantala, sa loob naman ng penthouse, naabutan ni Congressman Bustamante sa loob ang mga tauhan ni Mr. Black. Dito natuklasan ni Beatrice
na mga Black Africans ang kasosyo ng kongresista. Ilan sa mga ito ay nakapormang rasta at hip-hop. 5 negro at kasama na dito si Mr. Black. Nakipagkamay ito kay Congressman Bustamante at inilatag sa lamesa ang isang maletang may laptop. How is your flight, Mr. Black? Tanong ni Congressman Bustamante. Fine. Here's the payment. $5 million in your account as we agreed. Pinakita ng negro ang laptop at na-transfer na via internet ang pera. Tumango si Congressman Bustamante. Now, when will we gonna expect the items? Tanong naman ni Mr. Black. My man will give you the first one, and the rest will be through shipment next week. Nakangiting tugon ng kongresista. Okay. Napatitig si Mr. Black kay Beatrice at sa nakakaakit niyang katawan. Well, Mr. Black, since our deal is done, I want you to enjoy the party tonight. And here's my new friend Bea. Will accompany you for a while. Sabay ngiti ng matanda. Nagulat si Beatrice sa sinabi ni Congressman Bustamante. Ipinain ito sa 5 negrong malalaki ang mga katawan. Siguradong uuwi siyang iika-ika sa bahay kapag nakatikim ng Black Love. Pero kasado na ang misyon. Inisip na lang niyang para ito sa ikaliligtas ng kanyang pamilya at napapalibutan siya ng mga kalaban. Kung pumalagman siya ay hindi siya kaagad makakatakas. Kailangan niyang gumawa ng lihim na hakbang. Iniwan ng congressman si Beatrice sa mga negro sa loob ng penthouse. Pinalibutan kaagad ng 5 si Beatrice at pinagmasdan ang katawan niya. Damn girl, how old are you? Tanong ni Mr. Black. 20, Mr. Black. Pagsisinungaling ni Beatrice. Shit, you look fine, Dayum. Wika ng isang negro. She reminds me of those sticky bitches we got in Pampanga before, boss. Wika naman ng isa pang negro na matangkad. Nah, Bea here looks way hotter. I had some Asian bitches in my time, but you might take the cake in terms of hotness. Hinimas ni Mr. Black ang puwet ni Beatrice. Damn, you look like Doncha, baby. Wika ni Mr. Black na mapangahasang kamay. Nasilip ni Bea sa bintana ang pagpasok ng mga tropa niya. Sigaw ni Mr. Black nang suntukin ni Bea ang bayag nito. Biglang bumilis ang kilos ni Bea at nag-backflip ito palayo sa mga negro at napulot ang isang baril mula sa damit ng isang kasamahan ni Mr. Black. "Welcome to the Philippines, you fucking assholes!" Wika pa ni Beatrice. Napasayaw ang katawan ng mga negro sa mga balang tumadtad sa kanila. At dahil sa lakas ng putok ng baril ni Beatrice ay sinimulan na rin ng mga tropa sa labas ang putukan.